Mga mid-tech. So, ito yung aking tutorial uli sa pag-uulit ko nung itinuro ko about sa conversion ng mga units na ginagamitan lang ng mga metric prefixes. So, as a review, yung mga metric prefixes class ay ini-indicate nila yung mga power of 10. For example, itong simula tayo sa base, 10 raised to 0 yan. Pag deci, 10 raised to negative 1. 10 raised to negative 2 centi, 10 raised to negative 3, and 10 raised to negative 6 micro, 10 raised to negative 9 nano, 10 raised to negative 12 pico, and so on. So ngayon, ang aking iaano muna ay simula sa sa simple lang muna. Itong video na ito para sa mga simpleng conversion. Ibig sabihin, single unit lang po muna tayo para maunawaan natin yung basic ng gantong klase ng pag-convert. Ang example natin na gagamitin natin yung mga base unit, for example, meter at saka gram. Yan naman yung usually i-encounter nyo sa laboratory ng medtech, yung mga meter at saka grams. Okay? So, ngayon ay magbibigay tayo ng sample. For example, meron tayong na 1.23 that is gram, tapos how many siya is equal to how many 1 point that's not 1 point, how many microgram. Yan. How about the 1.46 megagram, for example, is how many gram? And 1.81 gigameter is how many millimeter. Okay. So ngayon, itong mga conversion na ito ay may iba't ibang case. Pero ang ituturo ko dito sa aking recorded lecture na ito is yung kung paano nyo siya i-compute ng gamit yung dimensional analysis, yung nagka-cancel. Hindi yung nagmo-move lang tayo dito, yung ginagawa natin doon sa nung tinuro ko, yung kung ilang move yung kung pasan dito, ayun yung i-move mo dito sa decimal point. Ngayon, ang iaano ko is yung dun sa dimensional analysis. So, ang una yung step na gagawin dyan is ilagay nyo muna yung given. For example, 123 grams. Tapos, i-multiply nyo sa conversion ng grams to microgram. Okay? So, lalagay natin yung yung given natin, automatic yan. Kung ano yung nasa taas nyo, ang automatic yung response diyan pag mga conversion, kukopyahin nyo lang siya sa baba. Ngayon, kung nasa baba naman siya, kukopyahin nyo siya sa nataas. Anong purpose nun? Para makancel. Okay? So, next nyong gagawin ay ano ba yung ating hinahanap na unit? Yan, microgram. Meron na pa tayong equivalent ng microgram sa gram. Okay? Meron na po. Kasi ang gram po dito sa ating combination ay isa na siyang base unit, at saka isang unit na may prefix. Kapag ganyan po yung case, pwede na po tayong maglagay ng direkta na conversion na makikita natin dito sa nasa taas. Okay? So ngayon, ilalagay na natin yung microgram sa taas. Ngayon, ang gagawin nyo, since ang micro, ano bang ibig sabihin ng micro? 10 to the negative 6. Pag nilagay nyo siya sa isang base unit, ang ibig sabihin niya 10 to the negative 6. Ibig sabihin itong micro dito na symbol, ang ibig sabihin niya kung itatabi niyo siya dito sa gram sa baba, 10 to the negative 6. Ngayon, ang technique lang dyan, class, kung sino po yung walang prefix, yun ang lalagyan natin kung ano yung nakikita nyo dito. Ano bang equivalent ng micro? 10 to the negative 6. Hindi nyo siya dito ilalagay sa taas. Magkakamali kayo dyan. Ilalagay nyo siya dito sa walang prefix. So, dito nyo ilalagay 10 to the negative 6. So, go ahead. Ilagay na natin. So, 10 raised to negative 6. Yun yung nakikita nyo doon. Kasi ang ibig sabihin ng negative 10 to negative 6, pag itinabi nyo sa isang base unit ay micro. Yan.
Ngayon, ang ilalagay nyo naman sa taas ay 1. So, 1 microgram is equals to 10 to the negative 6 gram. Ang technique lang dyan na paulit-ulit lang ditong gagawin para matandaan nyo na kung paano yung pattern. Kung sino yung walang prefix na nakikita kayo dito sa conversion factor natin, dun nyo ilalagay yung nakikita nyo dyan. Ano? Ang pinag-usapan natin is gram to microgram. Okay? Ang 1 microgram ay equal sa 10 to the negative 6 gram. Okay? So ngayon, perform na natin ang cancellation. Kakansilin natin yung gram sa taas at saka sa baba. So, ang gagawin lang natin, multiply natin 1.23 sa 1, which is 1.23 pa din. So, is equals to 1.23 times. Ano kaya mangyayari dyan? So, ngayon, ang mangyayari dyan, if ever na meron tayo ditong negative 6 sa baba, hindi siya pwedeng nasa baba siya. Ano? Kasi yung 1.23, i-divide nyo sa 10 to the negative 6. Pag dinivide nyo sa 10 to the negative 6, magiging mataas na number niyan. So, ang gagawin nyo dyan sa 10 to the negative 6 ay iaakyat nyo dyan dito sa taas. Pag inakyat nyo dyan sa taas, magiging positive yan. So, magiging 1.23 times 10 raised to positive 6 po yung ating sagot. Raised to was positive 6 microgram. Okay? So, yan po yung ating magiging sagot. Next, ito naman pangalawa. Kung mapapansin niyo sa pattern nitong pangalawa, wait lang nga, bilog lang, ko lang yung tamang sagot. Yan. Ito namang sa pangalawa, kung mapapansin niyo sa pattern, yung given natin may prefix. Yung ating kinukuha, wala. Ano? So, ang gagawin niyo naman dyan, matik yan, katulad din ng ginawa natin dito, lalagay niyo sa baba agad yung mega. So, lagay natin 1.46 megagram. Since yan uli, automatic yan na response nyo. Ang nakikita nyo sa given, mega. Automatic yan, lalagay nyo agad sa baba, mega. Okay? Tapos ilalagay nyo sa taas, grams, which is yung ating hinahanap na base. Okay? So, ang gagawin mo dyan, para maano mo uli yan, di ba sabi ko sa inyo dito sa una pa lang ng video, kung sino po yung walang prefix, kung sino po yung walang prefix sa dalawa, yun ang lalagyan nyo nung nakikita nyo dito sa taas. So, sa mega, ang nakikita natin sa taas ay 10 positive 6. So, doon natin siya ilalagay sa gram lang, 10 positive 6. Kasi ang ibig sabihin ng mega, 10 positive 6. Ano? So, ang ilalagay nyo lang sa baba ay 1. Okay? Sana masusundan nyo yung pattern na pagpaulit-ulit. Tapos, ang gagawin natin, ika-cancel natin ang megagram. Since ang hinahanap natin ay grams, ang matitira sa ating conversion ay grams. So, pag minultiply natin itong 1.46 equals 1.46 times, di ba, wala namang multiplier na para dito. That's why, ang dyan, kukopyahin nyo lang, times 10 raised to 6. Sa baba kasi, ang nakalagay lang na denominator natin ay 1 lang. Kaya yan ay walang epekto. Kaya wala na siya dito sa baba. Pwedeng hindi nyo na siya isulat. So, ang final answer natin is 1.46 times 10 raised to positive 6 gram. Ano? So, magkaiba siya ng format dito sa nasa taas. Kasi ito nasa taas, may walang prefix yung ating given. Tapos, lalagyan nyo siya ng prefix dito. Ito naman, may prefix, tapos nawalan. Okay? So, next. Dito naman tayo sa last. Parehas silang may prefix. Ngayon, anong gagawin nyo pag parehas may prefix? Ganito lang. Yung may prefix na GM, di ba GM? Iko-convert mo muna siya. Ang ibig sabihin ng M dyan ay meter. Lilitan ko. G, tapos M na maliit. Yan, gigameter. So, iko-convert mo muna siya sa meter lang. Then, pag meter na lang siya, iko-convert mo na siya sa millimeter. Hindi mo siya pwedeng i-direct agad sa millimeter. So, ganito yan. So, 1.81, matik yan. Automatic response nyo agad, GM. Kung yan ang nasa taas, GM, ilalagay mo agad yan sa baba, GM. Okay? So, matik yan. Kung meron tayong may prefix sa baba, yung nasa taas, walang prefix. Ilalagay mo lang ay M. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng G na malaki doon sa nasa taas natin? Ang G na malaki ay 10 raised to positive 9. Saan nga natin ilalagay yung nakikita natin doon? Ay di doon sa unit dito sa dalawa na walang prefix. Ang walang prefix sa dalawa ay di ito, yung meter lang.
So, lalagay mo 10 raised to positive 9 is equals to 1 gigameter. Okay? So, kakansilin natin dyan ang GM. So, nakikita nyo na ang unit natin ay meter na lang. Right? So, pag meter na lang ang unit niya, pwede na natin siyang i-convert sa millimeter. Okay? So, ganun ulit, matik, nakikita nyo na meter ang nasa taas, magmumultiply uli kayo ng something na meter ang nasa baba. Ngayon, saan natin siya i-convert? Sa millimeter. So, ang ilalagay nyo sa taas, kasi yun ang hinahanap nyo, millimeter. Okay? So, hahanapin nyo uli ang milli, yung milli na prefix, kung anong equivalent sa nasa taas. So, makikita natin na siya ay 10 raised to negative 3. Again, dun nyo ilalagay yung 10 raised to negative 3 sa ating mga nandito sa conversion factor nyo, na expression nyo, na kung saan walang siyang prefix. Ang walang prefix ay itong nasa baba. So, that's why dun nyo ilalagay ang 10 raised to negative 3. Tapos yung 1 sa taas. Okay? So, ano mangyayari? Di syempre, kakansilin natin ang meter. At ang matitira na natin ay millimeter, which is yung ating hinahanap. Okay? So, anong gagawin? I-multiply mo yung 181 times 10 raised to 9 millimeter over ang nasa baba natin, nakikita nyo, 1 at saka 10 raised to negative 3. So, over 1 times 10 raised to negative 3. Now, pag division ng something na naka-scientific notation at may exponent, ang ginagawa nyo dyan sa exponent ay ima-minus nyo. Ano? So, ang mangyayari dyan is 1.81 times 10 raised to 9 tapos minus negative 3. Okay? So, atin pong i-check sa calculator kung ano yung nalabas dyan sa ano. Pag pindutin nyo siya sa calculator, nalagyan nyo ng open-close parenthesis. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng open-close parenthesis yung inyong expression, pag mga integers, iba yung nalabas na sagot. So, pawait lang i-check natin sa calculator. Okay? So, ang nakalagay ay positive 9 minus negative 3. Kaya siya minus guys kasi siya ay division. So, ilagay natin open close parenthesis positive 9 minus negative 3. So, ang final answer ay positive 12. Ano? So, ibig sabihin, ang ating magiging final na sagot dito sa pang-tatlong item ay 1.81 times 10 raised to positive 12 millimeter. Okay? So, yan po yung sagot dito sa pangalawang expression. Yan. Ito naman po yung sa pangatlo pala ito. Ito. Tapos, yung isa, ito yung pangalawa. Okay? So, then, i-fill up nyo na yung sagot dun sa ating mga blanco. Okay? So, kung hindi nyo pa rin, maunawa nito, ay try nyo lang i-repeat uli yung video. Okay? That's all muna for this video and God bless guys. Class.